May subject kaming subject kami ngayong microeconomics. Yung study of the smallest scale of economics. May tinatawag kasi tayong dalawang scale ng economics eh. Micro at saka macro. Alam ni Kas paring yung to. Yung micro, yung pinakamaliit. Yung desisyon natin sa bawat araw, kinakain natin, binibili natin, mga desisyon natin. Microeconomics yon. Yung macroeconomics naman, yun yung pang-global na. Yung pang-global na ng mga desisyon like politics, presidential, elections, nationwide or global-wise. Yun yung macroeconomics. Now, sa microeconomics namin na subject mga Kas, ito yung hindi ko makakalimutan na subject. Na topic. Itong tinatawag nating utility. Ang utility, ang theory ng utility, para siyang, sukat siya. It's tawag nito Kas? Ano ang tawag ng weight, ng inch, ng meter, ng height, yung gano'n? Unit measure, di ba yun? Unit of measure siya. Ang utility sa economics, it is tawag nito? Unit of measure na ang sinusukat ay yung level of satisfaction ng consumer. No? Measures the total satisfaction or benefit consumer derives from consuming goods or service. Sinusukat nito kung gaano ka na-satisfy o gaano na-satisfy yung consumer sa pagko-consume ng isang benefit. Ng co-consume ng isang goods or services. Now, may theory tinatawag na diminishing utility. Meaning, ganito. Ang utility, kapag kumakain tayo ng burger, kumakain tayo ng isa. Kapag gutom tayo, kumakain tayo ng isa, sobrang taas ng satisfaction natin kasi gutom tayo eh. Nahalata natin, napakalakas natin kumain, bilis natin kainin. Pag dalawa, okay, medyo okay pa. Pangatlo, medyo nakain pa naman, may satisfaction pa rin, pero busog ka na. Pero nung pinilit mo yung pang-apat na pagkain mo ng burger, hindi ka na nasasarapan. Ano ka na? Naumay ka na. Parang nagsawa ka na. At matagal na panahon mo pa siyang kakainin ulit. Kasi nagsawa ka na. Umay ka na eh. Yun yung diminishing utility. Yung theory na tinatawag na sa pagko-consume mo palagi ng isang bagay, pagko-consume mo ng pagkain, ng product or service, darating sa punto na may ceiling point yan na magsasawa yung isang tao. Na liliit din yung satisfaction nila sa pagko-consume niyan. For example, ganito. Yung burger kanina, okay na yon. Ano pa ba? Napapansin nyo ba na kapag bumili kayo ng pabango, tapos nabanguhan kayo nung before nyo siya bilhin, kasi tinesting nyo, sobrang nababanguhan kayo. Like, ito, trip ko tong perfume na to. Pero araw-araw mo siyang ginagamit, hindi mo na siya na-appreciate. Ginagamit mo lang siya for the sake na dapat mabango ka. Pero hindi ka na nababanguhan, hindi ka na nasasatisfy nitong perfume na to. Yun yung theory of diminishing utility. Nagdi-decrease dahil tao tayo eh. Nagdi-decrease yung satisfaction natin. Now, ito yung inopen up ng professor namin. Sabi niya, bakit ba importante na aralin nyo yung utility? Bakit ba importanteng malaman nyo na may nag-i-exist na theory of diminishing utility? Ito ang sinabi niya. Importante to sa inyo ng mga entrep student kasi you'll be starting a business soon. At yung product na bubuuin nyo, you have to make sure na mag-constant innovation ka to the extent, to the point na yung ceiling ng satisfaction ng utility na pagko-consume ng mga consumer sa mga product or services na binibenta mo, pataas ng pataas at konti lang yung rate na bumababa. Ang unang nasa isip ko, iPhone, Apple product. Kasi yung innovation nila at yung mga product nila naka-design na hinahabol talaga every time na maglalabas sila ng bagong product, pinipilahan, naso-sold out. At nagagawa nila ng paraan
na yung level of satisfaction ng kanilang mga customer ay pataas ng pataas. Hindi pa ako nakarinig ng taong nagsawa sa mga bagong iPhone. Yung ano talaga, yung palong-palo bumili ng iPhone na updated always. Hindi ko narinig sa kanila na parang nagsisi sila. Always silang satisfied. Ang tanong ito, anong ginagawa nyo sa mga negosyo nyo para ma-make sure nyo na yung satisfaction ng mga customer nyo ay always on top at hindi sila magsasawa sa product or serbisyong ino-offer nyo? Yun lang. Sana nag-make sense yung topic at yung tanong ko. Pero sure ako nag-make sense yun. Sige, tira na. Ayun, Cash. Para sa akin, ginagawa ko, Cash, is yun nga, branding. Kailangan ma-feel ng customer natin kung ano man brand na gusto natin ma-experience nila sa mga product at services natin. So, kailangan ma-maintain at the same time, hindi mawala yun sa experience nila tuwing magkakaroon ng transaction sa company natin. At hindi siya gano'n kadali. So, yun yung tinatrabaho ko talaga hanggang ngayon, branding. Tulad ng iPhone, 'di ba, hindi naman nawawala yung 'pag naka-iPhone ka parang yayamanin, 'di ba? Top of the line ka, parang gano'n. So, yun ang mini-maintain ng ano, ng iPhone. Ayun lang sa akin, Cass. Ang ganda ng topic na yun, nawala na naman si paring Myung. Ay, nandiyan pala. Cass Giovanni, hindi naka-mute. Giovanni, tira na. Tama ba yun, Cass? Tama ba yun? Yung ano, tama yun, Cash. Ah, The best yun. Pero ano, hindi naman para sa akin hindi naman yan palagi sa product. Kasi merong mga produkto na alam mo yun, nandun ka na sa pinakasagad. I mean, hindi ka pa makaisip ng kung ano yung gagawin mo para mas maging premium pa. Merong ganun mga produkto na ang hirap isipan papaano pataasin pa yung value. Pero yung ginagawa ko mga kasosyo, yung experience sa product. Ibig sabihin, naka-focus ako dun sa customer. Paano mo sila tratuhin? Kasi para sa akin, yun yung mas mahalaga kaysa kung ano yung binebenta mo. Palaging naka-focus ako sa customer. Ano yung feedback nila? Paano mo sila mapayes? Iba't ibang klase, paano mo sila mapapayes sa project? Ganon. Kahit paulit-ulit yung produkto, pero yung experience over the product iba-iba. Yan lagi yung ginagawa ko. Hindi naman kailangan laging may bago. Malaking bago. Kahit yung mga maliliit na improvements o sorpresa na may wow factor. Kagaya ng may diniliver akong libro. Parehas pa rin naman yung quality ng libro, pero iniba ko lang ng konti yung packaging. Alam mo yun? Tapos, wow, binago niyo yung packaging. Ang ganda naman. Yes, ma'am. Kahit parehas pa rin yung libro, pero may wow factor pa rin. Para kahit may ibang experience, yan yung sinasabi ko, ibang experience. May kwento doon sa produkto. So, ganun ko sa ginagawa. At lastly, always kong ginagawang bida yung customer. Yun lang. Yun yung ginagawa ko. Kasi, ang may mga ano kasi sa produkto na ang hirap na niyang i-upgrade. Siguro dahil limited lang yung resources, pangalawa, limited lang yung materyales na meron tayo dito sa local.
Kaya bumabalik-balik yung customer dahil do'n. Kasi dahil sa pakiramdam, pakiramdam. So 'yun, Tama yun, iniisip Kas. ko palagi 'yun na mabubuhay yung negosyo kung yung Hmm, customer palaging merong dahilan para balik-balikan ka o paulit-ulit silang bumili. Meron silang dahilan kung bakit paulit-ulit silang bibili sa'yo. Bigyan mo sila ng dahilan. Yun lang yung sekreto do'n. Ang ganda ng ano mo, kasong kasong Kyle, yung utility. Ang gandang topic, diminishing utility. actually, Kas, dagdag ko lang, Kas Giovanni, actually yung sa ano, yung sa customer experience, hindi lang naman yun dun sa ano, sa finished product, eh. Ang customer experience kasi simula nung nakilala natin sila, simula nagpa-quote, simula nagtanong, hanggang dun sa pag-prepare ng products, hanggang sa pag-deliver. So, kailangan yung experience nila dun tulad sa'tin, 'di ba, fabrication, signage, yung the way tayo makipag-usap, kung may mga concern sa layout nila, yung experience na yun na maano nila, yun yung importante. Hanggang dun sa hmm, pag-update, follow-up at the same time yung, ah, after sales. Yun yung pinakaimportante sa atin, yung mga lalo na sa publication. So, yung experience sa kabuuang transactions, dapat maramdaman nila yun kung ano yung branding na pinapanaw natin. Kahit yan, kahit may problema, how we handle, yun dapat ma-resolve. Yun yung customer experience. Hindi lang naman basta-basta dun sa product na meron tayong dinagdag na something. Pero yung customer service naman natin, yung the way tayo mag-handle ng feedback, hindi natin tinatrabaho. Tama yung Kas Giovanni, kailangan maisampal natin sa kanila na ganito kami kaayos kausap, parang gano'n. Depende sa branding mo. Ayan lang, Kas. Naantok na talaga ako. Yun. Natuwa ako dun sa kasong diyan rin sa diminishing utility kasi parang like for example 'no, bibili ka ng ano, burger na masarap. Hmm. Sobrang sarap siya. Pangalawang beses mo bumili ng burger, okey na. Third burger, medyo nabusog ka. Pang-apat na burger, ayoko na. Mm. Maging sa pera mga kasosyo, yung 100 dati, pangkain, malaking tulong yon. Pero yung 100 natin sa susunod, pang-meryenda na lang. Tapos yung 100 sa susunod 'no, pang-ice cream na lang, 'di ba? Parang gano'n. Kahit sa pera may diminishing utility din, eh. Ayos. Kaya pala, kung bakit yung tao, yung customer 'no, humihinto sila sa pagbili sa atin dahil naumay. Ang galing ni Kaskyle, eh. Kaya so, kaya lumiwanag din yung isip ko na hindi lahat ng ano, ng mura ay binebenta ng maramihan. Minsan kahit nagbaba na tayo ng presyo 'no, wala pa ring bumibili, 'di ba? Sumali na tayo sa price war, talo ka pa rin. Nagbaba ka na ng presyo, talo ka pa rin 'no. Kaya dun talaga magsisimula yung basehan mo sa pricing, sa promotions, sa bundles ng negosyo mo. Kasi nagpa-free delivery ka na, eh, wala pa ring bumibili. Siguro malaki tyansa na nasa diminishing utility ka na, stagnant ka na, wala ka ng in-improve. Akala mo malakas dati, ngayong taon malakas pa rin. Yun yung tanong ko, actually Kaskal na-vlog ko na 'to, yun yung tanong ko din sa nung linapag ko yung feeling na yon. Yung tanong ko dun, eh, bakit kaya ano, hindi na tayo masaya? Yun yung title ko. Bakit hindi na tayo masaya?
Yung una mong bili ng sasakyan, mahal na mahal mo, ramdam mo, iba yung feeling, iba yung amoy ng sasakyan. Halos hindi mo padampian ng lizard. O, pero habang tumatagal no, nagiging normal na lang. Ibig sabihin ba hindi ka na grateful? Kasi hindi mo na maramdaman yung saya every time na magdadrive ka ng sasakyan. Maging sa sa mga bagong gamit. Yun nga yung pabango, sinasabi mo. Yun pala yung Natawa ako sagot mo. Oo. natawa ako dun sa lizard Kas, Ano, Kas? natawa ako dun sa lizard. Pwede naman butiki eh. Lizard. Hindi ko maisip yung butiki kanina. So, butiki, ayun na, butiki. Kahit din sa relasyon, mga kasosyo, sa relasyon nangyayari yan, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na mahal yung tao. Hindi yun Baka eh. Yun yung hindi ko ma-explain, mga kasosyo. Diminishing utility pala yun. Alam mo yun, yung iba yung pakiramdam na una kang sinagot ng jowa mo, ng asawa mo, iba yung pakiramdam at iba yung pakiramdam ng unang I love you niya. Ang sarap sa pakiramdam. Pero ngayon, kapag I love you to ka, pero hindi ibig sabihin na hindi mo na mahal yung tao. Dahil sa paulit-ulit mo na siyang nararamdaman, paulit-ulit mo na siyang naririnig, na para bang minsan no, nagiging words na lang yung I love you, hindi na siya nagiging feeling. Pero hindi ibig sabihin, mga kasuso, na hindi mo na siya mahal. Kasi alam mo nang mahal ka niya. Nangyayari Kas, din yan. Kaya ang daming nalilito dyan, mga kasosyo, na parang hindi ko na mahal yung asawa ko, parang hindi ko na mahal yung jowa ko. Kasi yung pagmamahal, hindi lang yan nakabase sa feeling. Parang yung kontrata na kahit ayaw mo na, hindi, joke lang. ano kaya Yan Kas, yan. ang tanong Ah, diyan Kas, ano ang solusyon diyan sa diminishing ano ba yun? diminishing utility. Kami Oo, ginagawa namin, Cash. lalo na sa Iba't ibang, pagmamahal. ito Cash, itong ginagawa ko sa sarili ko. Para maiba. Para maiba. Kasi, oo nga naman, no. Araw-araw ko binasabihin mo, I love you, I love you. Minsan, no, parang, basta nabawasan na. Ngayon, iniba-iba ko. Iniba-iba ko. Huwag mo palaging sabihin yung I love you. Sabihin mo yan sa ibang mga pagkakataon. I love you sa bilyaran, I love you sa CR, I love you sa higaan, I love you, alam mo yun, sa sasakyan, I love you. Iba-iba. Eh, Alam niyo yun, mga kasosyo. Basta, mag-ano kayo, kasi hindi ko mag-experiment kayo. Para every time na kas maririnig nyo yung I love you, iba yung feeling. kasi hindi ko alam yung I love you sa CR, I love you sa extract pa, paki-explain ka. I love you sa pagkainan, I love you sa, alam niya yun? Hindi ko Tikas gets. pa rin yung alam na alam niya yan. Ayusin nyo yung mga pinaggagawa nyo kasi i-upload ko to sa Spotify. Hindi, seryoso. Actually, lumiwanag sa akin, Kausong Kyle. Diminishing utility pala. Ngayon, hindi ko na yan makakalimutan. Kahit magpa-exam ka. Doon nga din ako Yung naliwanagan eh. utility economics. May tamang Sikas. term pala doon. At saka diminishing utility pala. Kaya, sobrang dami ng sobrang daming naging lesson sa microeconomics. Eh, alam ko na yung mga bagay na yun. Yung utility lang, alam na natin yun. Kaso, di lang natin alam yung term at saka yung explanation niya. At yung purpose niya. Kung bakit natin kailangan malaman yun. Pero, mas naliwanagan ako nung mas inexplain nyo pa ng mas expound. Na hindi lang pala siya sa product. Hindi lang pala siya sa services. Hindi lang pala siya sa customer service o sa branding. Sa buong pagkatao pala natin, meron palang ganon. Kaya naliwanagan din ako sa iyo, Kas Giovanni. Ang dami kasi Kausong Kyle. Yung mga baguhan, alam mo yun, mga bagong magjowa. Sinasabi nila na wala yung naging malabnaw yung pagmamahal ko sa kanya. Parang hindi ko na siya mahal. Alam mo yung taong nalilito? Alam mong baguhan pa lang sa pag-ibig. Kasi, hindi nila alam, nasa diminishing utility pala sila.
So, yun mahal pa nila, yes. No question dun. Mahal pa nila. Pero hinahabol kasi nila yung feeling. Bakit hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya kagaya? Ikaw, nagbago ka rin eh. Di ba? Kaya dapat mag-adjust lang. May konting hilot lang. Ay, paulit-ulit kang kumakain ng paborito mong pagkain. Minsan, laruin mo rin. No? Adobo naman na walang suka. Adobo naman na walang toyo. Alam mo yon, dagdagan mo ng magic sarap. Lagyan mo ng ketchup yung adobo. Adobo pa rin siya. Pero iba-iba yung iba-iba. Alam mo yon, mag-i-explore ka. Adobo na may pamintang buo o durog naman. O adobong walang manok. Nakadepende yan. So, hindi ibig sabihin na ayoko na ng adobo kasi nagsawa na ako. Nagsawa ka kasi paulit-ulit pa rin yung timpla mo. Ganun pa rin nung simula kang matuto magluto, ganun pa rin hanggang ngayon. Hindi mo man lang no nagdagdag bawas ka. Hindi ka na nag-explore. Hanggang doon na lang ba tayo sa nakasanayan? Bakit hindi ka magdagdag ng jowa? Ay, hindi, joke lang. Magdagdag ng ng recados naman. Ayos Cash, ah. Yes, yes, yes. Cash, bakit kaya may diminishing utilities? We're asking for more. Kasi yan yung tao eh. Yung tao hindi talaga nakokontento. Yung satisfaction natin, hindi siya minsan nag-iiba, napabawasan. Kagaya ng sinabi ni Kausyon kanina, yung utility in economics, yan yung panukat ng satisfaction ng customer. Kung gaano siya kasaya nung ini-experience niya yung produkto. Kapag bumili siya ulit, hindi na yung kasing saya nung una niyang binili yon. Kung wala namang pinagbago, wala namang, alam mo yun, binago kahit balot, ganun pa rin. Yung balot, wala pa rin pinagkaiba. Hindi ka na ganun kasatisfied. Parang nababawasan yung uhaw mo kung hindi ka man lang na sorpresa. Alam mo yon, every birthday mo, ganun yung pagkain, ganun yung cake, ganun yung mga taong dumadalo, walang pinagbago, paulit-ulit na lang ba? Siyempre magrereklamo ka nun. Ibig sabihin, parang hindi nadagdagan yung kaibigan mo. Hindi rin nabawasan. Walang may nagbago sa'yo. Minsan nga lang, yung kaibigan ko, ewan ko kung natutuwa ako doon kapag meron akong kinukubustang kaibigan. 10 years, 5 years na kayo hindi nagkikita. Tapos nagkita kayo sa daan, nagkita kayo sa parking lot, o nagkita kayo kahit saan. Pre, kumusta na? Yung sinasabi, eto, ganun pa rin. Nasa isip ko, talaga ba? Hindi ka nagbago, ganyan ka pa rin? 10 years na tayo hindi nagkita, ganyan ka pa rin? Wala, wala ka na bang growth? Wala ka bang nakilalang taong iba? Alam mo yon, yung taong hindi nagbago. Nakakalungkot yung buhay na yon, paulit-ulit for 5 to 10 years, hindi ka pa rin nagbago. So, yun. Nakakalungkot lang. Dapat talaga magbago. Tama yun. Dapat uhaw palagi tayo sa satisfaction para tayo magbago. Cash, Kasi dyan, Ray. wala. Tanong ko lang, bilang isang negosyante, bilang isang entrepreneur, ano kaya ang pinaka the best na gawin natin para maiwasan natin sa mga customer natin yung diminishing utilities na yun? Anong ma-advise mo o anong example? Kasi di ba ni... Yung masabi ko lang dyan is, huwag nating hayaan yung customer masanay sa value na binibigay natin. Kasi, dapat mag-innovate tayo. Hindi lang sa produkto mga kasosyo, sa perception. Kasi alam ko hindi lagi sa produkto yan eh. Malay mo,
nag-o-order pala yung customer dahil gusto nila tayo makita. Meron ganun mga kasosyo eh. Baka maabutan ko yung may-ari. Yan. Hindi naman ako pupuntang Novatown para kumain sa pagkain nila doon sa Novatown. Pumunta ako sa Novatown para makita yung kasyong Arvin. Yung pangalawang beses namin nagkita sa kasal ko. Yung pangatlong beses namin nagkita sa sa anniversary. Alam mo yon, pang-apat sa anniversary din. Alam mo yon, every time na nagkikita kami, palaging may wow factor. Palaging may bago. Palaging may bagong linalapag. Alam mo yon, yung perception, yung nag-i-innovate kay Karsong Alvin, yung ine-expect natin. Kung si Karsong Alvin hindi nagbago, kung anong sinasabi niya yung ng unang vlog niya, ganun pa rin yung sinasabi niya, naka-follow pa rin ba tayo? Parang siguro hindi na, parang mauumay na tayo. Pero hanggang ngayon, may bago siyang nilalapag sa atin. Yung expectation niya, yun yung ini-innovate natin, nag-i-innovate yung perception natin sa tao, hindi lang sa produkto. Tapos Cash, iniisip ko, parang palaging yung expectation palaging may ceiling. Alam mo 'yon, magpo-post ka palagi promo, sale. Mauumay yung tao nun. Araw-araw may pasabog ka. Umay na umay yung tao diyan. Alam mo 'yon, yung palaging 10:10 ka. Yung 10:10, yung promo mo, yan yung nagiging bagong normal sa'yo. Ngayon, kung ibinalik mo yung presyo mo sa dati, wala nang bibili sa'yo. Kasi normal na sa kanila yung sale mo. Normal. Kaya hindi talaga ako believer sa sale, mga kasosyo. Kasi yan yung nagiging normal eh. Example, nagbebenta ka ng 1,000 t-shirts. Ay, 1,000 pesos per t-shirt. Ngayon nag-promo ka, 599. Kung ibalik mo yung nag-promo ka ng isang buwan, 2 buwan, sale, promo, sale. Ibalik mo yung normal, mahal ka na. Wala nang bibili sa'yo. Kasi nasanay na sila sa promo mo eh. Araw-araw ka may pasabog. Araw, yung ano mo, 10:10 na. Wala na. Wala nang sorpresa. Tapos palagi kong hindi ko sinasabi sa customer yung katagang to na supplier nyo kami. Hindi. Kasi naniniwala kasi ako yung supplier pwedeng palitan eh. Sinasabi ko sa kanila palagi, partners. Sige ma'am, tutulungan ka namin kasi partner kayo. Maging partner kami dito sa project na to. Example. Kasi yung perception ng partner, yung word na yon, malalim yon. Yung partner, ang hirap palitan. Mahirap siyang palitan kasi partner kayo. Para maramdaman ng customer, partner pala kami. Ganito, ganyan. Kasi kapag supplier, madaling palitan yung supplier. Kukulong yan, supplier, Kas. Ha? Ano kukulong? Kukulong. Nakukulong sa amin yan, mga supplier. Kas, sabi mo kanina, Kas, kailangan mag-innovate para maiwasan natin yung diminishing utilities. Sa tingin mo ba, sapat na sa isang negosyo na nag-innovate ka lang, okay na? Or meron din downfall dun sa mga innovation? Ano Cash? Every time na ito kasi Cash, meron kasi mga innovation na talagang saksakan ng tawag dito, na i-exceed yung limit. Na to the point na wala nang nakakakilala dyan sa produkto mo dahil masyado siyang advanced. Masyado siyang, alam mo yun, hindi na maintindihan ng tao. Kahit i-explain mo, nahihirapan sila. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ngayon, trabaho mo naman, mag-innovate ka, trabaho mo naman i-explain sa kanila. Trabaho mo
I-explain sa kanila paano gamitin, anong gagawin, anong itsura. Wala silang idea eh. Kaya hindi lang sapat na mag-i-innovate ka. Kagaya nung lumabas yung mga sasakyan, bagong sasakyan na sinasabing tawag dito kas hybrid. Oo, ay hybrid. Pero ang daming, nung una, ang daming hindi bumili kasi hindi nila naintindihan yung hybrid. Pero nung naglabasan yung advertisement, anong ibig sabihin ng hybrid? Doon doon na kinonsume yung produkto. Dahil kasama doon sa innovation gas, yung explanation. Yan yung trabaho ng ahente, ng salesperson. Kung paano gamitin yung produkto, anong meron, anong yung fabs, features, advantages, benefits, tapos ano ba yung S? Kalimutan ko. Basta yun. Kaya hindi nagtatapos sa innovation gas. Bakit kaya sa innovation, for example, yung mga kotse sinabi mo, ano? Bakit kaya dumaan pa sa yung mga ano ngayon, e-vehicle, bakit pa kaya dumaan sa hybrid bago nag-full EV? Eh, bakit hindi na lang diniretso ng full EV? They have to. Kailangan kasi nila always test the water eh, kasosyo. Itetest nila palagi yung market. Alam mo kasi yung ano, like for example, kahit yung gobyerno ginagawa yan. Alam mo yon, kung meron kong baguhin, sabihin na natin, nasa DTI ako. Bago ko yan i-implement, magpapapress ko na ko. Sasabihin ko, yung mga services ngayon, ako ang sekretary ng DTI, meron kong dapat baguhin. Sabihin na natin, okay, lahat ng printing service, yung installation dapat, yung bayad, kasi tayo, may free tayo, yung prices natin kasi yung January, walang ceiling, di ba? Hmm. Ang Nawala ka, yan. Ito, gagawin ko ng ceiling. Installation, meron na siyang, ano yung nasa sasakyan? Nagchachapi ka kasi, Giovanni. Sa sasakyan, merong, hello, mic test. Sige, Ito. sige pa, Ayun, test pa. okay na, Oo. Yung sasakyan, di ba, meron siyang rate, ganito ganyan. Lalagyan din natin ng rate yung printing. Installation ng signages dapat 1,000 lang, hindi nalalampas sa 1,000. Parang ganon. Ngayon, idadaan ko yan sa press con. Idadaan ko yan sa announcement. Idadaan ko yan sa public hearing. Itetest ko dyan kung ano yung magiging epekto. At itetest ko dyan kung ano yung magiging response ng mga nasa printing. At kapag hindi maganda yung response, hindi ko yan itutuloy. Kung napapansin nyo sa government natin, palaging ganon yung ginagawa nila. No? Tinetest nila kung anong magiging response ng madla. Itetest nila kung anong magiging response ng mga tao, ng masa. Palaging ganon. Yan yung ginagawa. At yan din yung ginagawa maging sa negosyo. Tinetest nila. Ano ba magiging response ng mga tao? Kasi for the longest time, simula nung nagawa yung sasakyan, never pa naging electric. Okay, paano nila makukonsume to? So, paano namin aano sa mga tao na i-accept tong produkto namin? Ngayon, hihimay-himayin nila. Uunti-untiin nila. I-hybrid muna nila. At kapag naging maganda yung hybrid, fully electric na namin. So, parang ganun siya, Kas. Para hindi matakot yung tao. ayos,
So, ang lesson nung Cash dapat okey. Siguro matagal nang alam ng ano 'no, na full EV is kaya 'no? Kaya lang hindi talaga nila nilabas agad-agad. Tama ka nga, nag-test muna sila. Ayun Cash, baka may tanong kayo. Diminishing utilities. Lupit ng theory na yan, no? Yan yung theory na tayong lahat nakaka-experience. Hmm. Baka may hahabol pa, tatanong about sa diminishing utility. Going once, going twice, wala na. Okay, maraming salamat mga kasosyo ha. Ang dami kong natutunan sa inyo. And then, dami ko rin na-realize. Nakatuto kasi ako masyado sa anong i-improve sa product. And it turns out na hindi lang pala yan sa product. Hindi lang pala yan sa services. Kundi kabuuan sa perception, sa pag-uutak, mindset, sa experience, at saka sa ano din, sa love in general, at saka tayo tao in general. Nakaka-experience pala talaga tayo ng ganyan. And para hindi natin maranasan yan, ay hindi naman talaga natin maiwasang hindi maranasan yan. Tayong lahat nakaka-relate niyan at apektado diyan. Kailangan lang talaga nating malaman o ma-figure out kung paano natin siyang labanan, kung paano natin siyang mai-innovate at mai-improve yung mga sarili natin para continuous yung growth natin sa lahat. Yun lang, maraming salamat mga kasosyo at i-upload ko to sa aking YouTube. Mabangis. Bye! Salamat.